maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at muli po tayong magkatipon-tipon upang purihin ang ating Panginoon sa araw na ito. Ang sabi po sa Matthew chapter 18 verse 20, "For where 2 or 3 are gathered together in my name, says the Lord, there I am in the middle of them." Kasama po natin ang Panginoon sa ating pagpupuri sa umagang ito. Here in this house of the great King, we come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captives free.
come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock, cannot be shaken away, cannot be shaken. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. There is power here for a miracle. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Let us offer ourselves before the Lord today. Let us remember His grace and His mercy and His love everlasting na nadadama natin sa ating mga buhay. Here I am waiting. Abide in me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love. Bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me, all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Here I am waiting. Abide in me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love. Bring me to my
And you will help us rise above on eagle's wings, Panginoon, sa sitwasyon namin ngayon, Panginoon, sa buhay namin. And we thank you, Lord God, for you are with us, O God, in each day na kami ay bumabangon, Panginoon, hanggang sa aming pagtulog. And we give you all the glory and honor here on earth as it is in heaven. Amen. Isa po mapagpalang umaga po sa ating lahat. Inaanyayaan ko po ang bawat isa na buksan ang ating Biblia sa Lucas chapter 12 verse 42 to 47. Akin pong babasahin, 42. Sumagot ang Panginoon, sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Sino ang katiwalang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayanan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras? Pinagpala ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkuling pag-uwi ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sasabihin ng aliping iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon. Bubugbugin niya ang kapwa niyang aliping lalaki at babae, at siya'y kakain, iinom at maglalasing. Darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan, at sa oras na hindi niya alam, buong lupit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwail. Lastly, verse 47, ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa pinapagawa nito ay paparusahan ng mabigat. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po muli sa umagang ito, Panginoon, at muli pinagsama-sama mo kami sa pamamagitan ng live streaming, Panginoon, upang papurihan at pasalamatan ka, Panginoon. Lord, hihanda mo po ang aming mga espiritu at kaluluwa, Panginoon, sa pakikinig sa umagang ito ng inyong mga salita. Gabayan niyo po ang inyong anak na gagamitin ngayong umagang ito na si Pastor na patuloy na nagpapagamit sa inyo, Panginoon. Puspusin niyo ng inyong banal na espiritu ang kanyang mga sasabihin, Panginoon, upang makapagbigay ng kalakasan sa aming Panginoon, patuloy, Panginoon, upang sa inyong pagdarating, Panginoon, maging karapat dapat kami, Panginoon, at aharap sa inyo na kami matuwid na ginanap namin ang iyong pinapagawa sa amin sa lupang ito, Panginoon. Purihin ka at sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Blessed Sunday morning po sa lahat po ng sumusubaybay sa ating worship service every Sunday morning po, at binabati po kayo ng lahat ng kaanib ng Faith in Christ Jesus Ministry. At ganun din po ay binabati ko rin po kayo ng isang mapagpalang linggo ng umaga. Ang araw na ito ay dapat po nating ipangiling, at ito ang araw na itinakda ng Panginoon upang ang lahat ng mga Kristiyano ay magkatipon sa pagsamba sa ating Panginoon. Kaya nga lang po, because of this pandemic, ay hindi po tayo pwedeng magkakatipon sa isang lugar sapagkat ito po ang polisiya at ipinagbabawal pa po ng ating pamahalaan. Kaya bilang sumusunod sa mga palatuntunan ng ating gobyerno, ay dito po muna tayo sa live stream via Facebook, at ito po ay mapapanood nyo sa replay sa aming YouTube channel. Muli po,
binabati ko po kayo ng isang malaligayang a blessed Sunday sa inyong lahat. Ngayon pong umaga ang ating paksang pag-aaralan o ang ating topic ay pinamagatan po nating sino ang matapat at matalinong katiwala ng ating Panginoon. Who is the faithful and wise servant? Yan po ang pamagat ng mensahe ngayong umaga. At nais ko pong balikan at basahin ng ating tekstong gagamitin dito sa Lucas, Kapitulo 12, at atin pong babasahing muli. Pasimula sa verse 42. Luke chapter 12, verses 42 hanggang 47 po. Pakinggan ninyo at ganito ang nakasulat sa wikang English. And the Lord said, "Who then is the faithful and wise servant? Sino nga baga ang katiwalang tapat at matalino?" Ay dito po natin hinango ang pamagat ng ating mensahe ngayong umaga. Sino ang katiwalang tapat at matalino? Whom his Lord shall make ruler over his household to give them the portion of meat in due season. Blessed is the servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Of a truth, I say unto you, that he shall make him rulers over all that he hath. But if that servant say in his heart, My Lord delayed his coming, and shall begin to beat the men servant and maidens, and to eat and drink, and to be drunken, the Lord of the servant will come in a day when he look not for him, and at an hour when he is not aware, and will cut him in sunder, and will appoint him his portion with the unbelievers. And that servant which knew his Lord's will, and prepared not himself, neither did according to his will, shall be beaten with many stripes. The faithful and wise servant. Yan po ang paksang pag-aaral natin. At ang kwento, the story na atin pong binasa ay isang parable o talinaga na ang nilalaman ay patungkol sa the unexpected coming of the Lord Jesus Christ. Unexpected because nobody knows when or the day appointed kung kailan babalik ang ating Panginoon. It will be sudden, biglaan po ito according to the Lord. At kanya ring sinabi, like a thief in the night, katulad ng isang magnanakaw sa gabi. Alam po nating lahat na ang isang magnanakaw ay hindi magpapaalam kung kailan siya darating. Yan po ang paghahambing na ginawa ng ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. It is about the Lord or the Master, according to the story, is traveling. He will leave and go in a very far place, and yung kanyang return, ang kanyang pagbabalik, walang nakakaalam sino man sa kanyang mga servant or katiwala within his household. So, but it is sure, ito'y tiyak na siya'y muling babalik sapagkat ito ang kanyang sinabi at ito ang kanyang pangako ng sabi ng Panginoon in John chapter 14, "Let not your heart be troubled.
believe in God and also believe in me. In my Father's house there are many mansions. If it were not so, I will not have told you. I will go and prepare a place for you so that where I am, there you may be also. Ibig sabi niya, ako'y muling babalik, kukunin ko kayo, at pagkatapos upang tayo'y, kung nasaan ako, dun din kayo. So, babalik siya, pero hindi natin alam kung kailan. At ito'y kanyang isinaysay bilang kasagutan sa katanungan ni Pedro in verse 41, at walang nakakaalam. Maging siya mismo hindi niya alam. But, it is sure, tiyak na siya'y muling babalik. Kaya, ito po ang nilalaman ng kwento na ating binasa, or the parable, ang talinhagang ating binasa. Siya'y aalis, pero siya'y muling babalik, pero walang nakakaalam kung kailan siya babalik. And then, before he left, bago siya umalis, siya'y nag-appoint ng mga katiwala sa kanyang sambahayan, sa kanyang household. If we are going to compare and analyze ang kanyang ibig sabihin, he's referring to those or to all members of the church which are called, all of them are servant or mga alipin niya, pero pumili siya ng katiwala. Pumili siya ng mga ilang katiwala within the church and among all of themselves, at sila'y itinalaga niya bilang kanyang katiwala upang pangalagaan ang lahat ng alipin na kabilang dun sa kanyang household. So this is the scope of the story. Bago siya umalis, pumili siya ng mga magiging katiwala. Alam po ninyo, ang pagpiling ito is a privilege to anyone na kanyang pipiliin. Yung servant na mapipili is a privilege. Ang tawag po dyan ni Pablo, high calling. Isang mataas na pagtawag, kaya it is a privilege sapagkat hindi lahat, isipin mo, napakarami ng mga kanyang mga alipin, subalit ikaw ang pinili. So therefore, that is already a privilege. And since it is a privilege, there attached is a big responsibility also. Kapag ikaw ay pinili, bagamat ito'y high calling, it is a privilege, subalit ito'y may nakaugnay o naka-attach na responsibilidad because you are now going to be in charge or overseer to all the servants within the church or within the household of this master who left for a while, but he promised to come back, and then he chooses some of those who are member of his household to be their servant, o para sila ang maging katiwala dun sa kanyang household. It is a privilege and there is a big responsibility. And since there is a big responsibility, there also is attached accountability. Ikaw ang pinili na mayroong malaking responsibilidad, pero it is a privilege na ikaw ang pinili, mapalad ka sa lahat sapagkat ikaw ang pinili, pero mayroong malaking responsibilidad na nakaatang sa iyong balikat. And then sa kanyang pagbabalik, there is a time upang i-account or ipagsulit kung ano ang ginawa mo ayon sa responsibilidad na ibinigay sa iyo sa iyong balikat ng master na lumisan for a while. Ngayon, nung siya'y umalis, pagbalik niya ay ipagsusulit natin kung sino man ang pinili niya dun sa mga responsibilidad na naka-attach dun sa kanyang pagpili. And parang yung
nagtatrabaho sa isang company. Tapos ikaw ang pinili niyang maging ang may-ari ng kumpanya, ikaw ang pinili niya bilang manager. So therefore, you can consider that a big privilege. Isang karangalan sa iyo yun, isang malaking pribileo na ikaw ang kanyang pinili. Pero dahil ikaw ang pinili niya, nagtitiwala siya sa iyo at mayroong malaking responsibilidad na ipagkakatiwala sa iyo ng may-ari ng company. So, kinakailangan ipagsusulit mo yung performance mo pagdating ng araw. At kapag yung performance mo, you have done well and perform well, then there will be a reward. Bibigyan ka ng reward. Ganon dun po sa story. Kapag pagbalik nung master na umalis, sa kanyang pagbabalik, ipagsusulit nung kanyang piniling mga steward o mga katiwala, mga servant na kanyang pinili. Ipagsusulit nila ano ang kanilang ginawa, what is their accomplishment. Kapag sinabi niya, you found to be a faithful and wise servant, you will be rewarded. But if you were found to be unfaithful and foolish servant, you will receive severe punishment. It is an analogy ng sabi niya, you will be beaten many times. Ikaw ay papaluin ng katakot-takot. In other words, there is a reward and there is also a punishment according to what you have done and accomplished as a chosen servant of the master. Now, doon sa kanyang pag-elevate and pag-appoint ng mga katiwala sa kanyang sambahayan ay impliedly mapapansin natin, bagamat hindi binanggit ang iba dito sa kwento, merong isa pang third party. First, nandun yung wise and faithful servant. Binanggit din yung foolish and unfaithful servant. And the third na kasali dito sa kwentong ito ay yung mga ibang alipin. Yung sasakupin o pamamalahan ng servant na appointed servant, kasama din sila sa kwento although hindi nabanggit ang kanilang partisipasyon dito sa kwentong ito. But impliedly, ay makikita natin kung ating pag-aaralan at susurihin ang nilalaman o buod ng kwentong ito. Therefore, may tatlong personalities na nais kong bigyan ng pagpapaliwanag sa inyo ngayong umaga. Una, yung tingnan natin yung una, yung unfaithful and wise and foolish servant. Basahin po natin muli yung verse 45 hanggang verse 47. Sa Tagalog, ganito po ang sinasabi sa Tagalog. Dadapwat kung sasabihin ng aliping yaon sa kanyang puso, maluluwatan ang pagdating ng aking Panginoon at magpasimulang bugbugin ang mga aliping lalaki at mga aliping babae at kumain at uminom at maglasing. Ito po yung unang personalidad na gusto kong bigyan natin ng pansin. Una, tandaan natin, itong taong ito, this unfaithful and foolish servant is also a member of the household
of the Master. Kung iahambing natin sa iglesia ng Panginoon, the church that Christ built, ang taong ito ay kabilang dun sa loob ng iglesia ng Panginoon. Only, he is a privileged one that the Lord appointed him with a responsibility to oversee, to look, to administer, o pangalagaan yung mga ibang members of the household. Subalit, nung pagkatapos niyang ma-appoint at umalis na ang kanyang master, sa kanyang puso ay sinabi niya, matatagalan pa ang pagbalik ng Panginoon? Hindi muna siya babalik? In other words, yung kanyang kaisipan at sa kanyang puso ay hindi siya naging tapat sa mga tungkuling ibinigay sa kanya ng Panginoon. Ang kanyang naging layunin instead na gampanan yung tungkuling iniatas sa kanya ng Panginoon, ang ginawa niya is, hindi pa naman darating ang Panginoon eh. Habang wala siya, let's enjoy life. Yan po ang kanyang naging karakter, yun ang kanyang naging ugali pag-alis ng Panginoon. Maybe, nung nandun ng Panginoon, hindi pa lumalabas yung tunay niyang pag-uugali. Pero nung wala na ang Panginoon, lumitaw ng totoo na hindi siya tapat at hindi siya matalinong katiwala ng Panginoon. Meron po akong naisi-share na kwento sa inyo na ito'y matagal na panahon na akin pong narinig dun sa isang pastor habang aming wini-witnessan yung isang lalaking may cancer at we were both invited by the wife of the ill person or ill husband, yung may sakit na husband, upang through prayers, there might be a miracle na mangyayari at amin daw siyang ipanalangin. So I shared the Word of God, the need that he has to accept the Lord Jesus Christ. I was not then a pastor. I am only an ordinary Christian, a member of the church. Kaya ako naman po ay nagpaunlak sa paanyayang ipag-pray yung taong may sakit. But before that, I shared the gospel and explained to him that in the event or anuman ang mangyari, there is another life, the second life. Now, if he wants to live or have eternal life in the kingdom of heaven or in the kingdom of God, he has to accept the Lord Jesus Christ as Lord and Savior and be born again. Marami po akong senior. And then, nun sa part na nung pastor, nakalimutan ko yung pangalan, meron siyang ikinuwento at ganito po yung kwento. Nasabi niya, meron ding isang lalaki na merong kahalintulad na sakit, a cancer, and he was diagnosed to have a cancer, and according to the doctor, is only to live for 1 year. Maswerte na siya kung mabubuhay pa siya ng 1 taon. But yung maximum, the most, is 1 year. So, ang sabi nung pastor, nung isinyer ang gospel dun sa lalaking may sakit na cancer, ito ang kanyang sinagot. Ilan bang months ang 1 taon? Sabi nung pastor, 12 months po. Kung ganon, sabi niya, ibigay mo muna sa akin yung 11 months and then pagdating nung last month of the days of my life,
then I will accept the Lord. So, ganun po ang nangyari. Pagkalipas ng 11 months, bumalik yung pastor. Ang sabi naman ngayon ng pastor, it is already past 11 months and this is the day or the last month of your life. Are you now ready to accept the Lord? Sabi niya, Pastor, how many days are there in 1 month? 30 days ang sabi po ng pastor. Therefore, ibigay mo muna sa akin yung 29 days. Balikan mo ako after 29 days, yung last day na 38 days ay saka ka babalik. Alam po ninyo, to cut the story short, before na dumating yung 38 days, on the 10th day, siya po ay namatay. It is unexpected. It is sudden. Now, hanggang pong siya'y namatay, ay hindi niya tinanggap ang Panginoon for His salvation and have eternal life. Ito po yung strategy ni Satan sa tao na ipangunawa sa atin kasi hindi na po niya pwedeng i-reverse at sabihin na si Jesus Christ hindi babalik. Bakit po? Kasi ito po napatunayan na sa resurrection ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, after 3 days, I will rise again. Ako'y mabubuhay na maguli. Ganun nga po yung nangyari. At hindi rin na niya kayang baliktarin because pinatibayan po ito ng mga apostles. The apostles and the disciples of Jesus Christ, yung kanyang follower, they died a martyr death. They died at martyr death upang kanila lamang i-preach, ipalaganap na ang Panginoon ay muling babalik. So, hindi na po kayang i-twist o baligtarin ni Satan yan dahil nakatanim na po sa puso at kaisipan ng mga tao na si Jesus Christ ay muling babalik. Alam nating lahat yan. Subalit, iba po ang kanyang pamamaraan. Ang paraan na sinabi ni Satan sa tao is that just relax. Habang nag-wait ka sa kanyang muling pabalik, edi mag-relax ka and enjoy life. Ganito po ang ginawa ng taong ito. Nag-enjoy siya sa kanyang buhay. Eat and drink and be merry while the master is away and while he's waiting for the return of his master. Nalibang po siya. Hindi niya ginampanan yung tungkulin niya na iniatas sa kanya. Instead, naging abusive pa po siya. Ang ginawa niya, minaltreat niya yung other servant. This is only an analogy o figure of speech na paghahambing na sinaktan niya, maltreated yung mga lalaki at mga babae. Ang ibig lamang po sabihin nito is that literally hindi niya ginampanan yung tungkulin niya, hindi niya pinakaing mabuti yung mga servant na hindi na-appoint sa katulad ng kanyang posisyon. Kaya hindi siya nag-prepare. Kaya ang tawag sa kanya is unwise or foolish servant and unfaithful servant. Unfaithful because hindi siya nagtiwala ng lubusan sa Panginoon. Unwise because hindi niya inisip na pagdating ng Panginoon, mayroong punishment, mayroong reward. Kaya ipinangalan sa kanya is the unfaithful and foolish servant. Hindi siya naghanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Siya'y naging abusive and maltreat the other members of the household. Marami pong ganyan. Dahil sila'y na-appoint sa ganitong posisyon, akala mo kung sino na. Nakalimutan nila na isa rin silang servant, kaya sila pinili ng Panginoon upang maglingkod dun sa mga alipin ng Panginoon, dun sa kanyang church.
Hindi po sila namamanginoon. Sila po ay katiwala lamang at tagapaglingkod ng ating Panginoon. Na kung ano man yung mga pagkukulang ng mga members o mga alipin ng Panginoon, ikaw na bilang itinalaga ang siyang umunawa sa kanilang kakulangan. Hindi yung sinisiraan mo pa yung mga members. Dapat itatag mo, itayo mo, pakainin mo ng salita ng Panginoon. Ang sabi po dito, dun sa verse 42, ang sabi, upang sila'y bigyan ng kanilang bahagi sa pagkain sa kapanahunan. So ito po ang dapat gawin ng isang itinalaga ng Panginoon, because this is a privilege, there is a big responsibility, and you must be accountable sa anumang naging performance mo o ginawa mo. So yun po yung una, the unfaithful and foolish servant. Yung sinasabi ko sa inyo kanina na hindi binanggit pero kasali pa rin. Ang sabi po dito, yung mga other servants na hindi na-elevate o na-appoint dun sa ganung posisyon, but they are also included in this story. The other servant in the household. Kumbaga, sa isang iglesia, yung mga members sa loob ng iglesia, meron din silang tungkuling dapat gampanin to support yung mga pinili ng Diyos upang sumunod pa sa ilalim sa authority ng pinili ng Diyos. Hindi po yung instead na ikaw ang sumunod, gusto mo yung pinili ng Diyos, sila ang susunod sa iyo. Hindi po ganon. Meron silang dapat tungkulin na dapat gampanin sa loob ng iglesia ng Panginoon. Pakinggan ninyo yung 1 Timothy chapter 3, 13 to 14. In verse 13, ala po ba? Yung verse 13 ng 1 Timothy chapter 30, babasahin ko po. Ito po ang kung paano dapat mag-behave ang mga Kristiyano sa bahay ng Panginoon. In Timothy, 1 Timothy chapter 3, verse 13. Sapagkat mamahalang mabuti sa pagkadiakono ay nangagtamos sa kanilang sarili ng isang mabuting kalagayan at malaking katapangan sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang mga bagay na ito ay aking sinusulat sa inyo na inasang makarating sa inyong sa madaling panahon. Sandali po, nagkamali po ako yata ng pili ng sitas. And verse 15, dito po sa verse 15. Ngunit kung ako'y magluwat at mahabang panahon, kung ako'y magtatagal sa mahabang panahon, ay upang malaman mo kung paano dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan, kung paano ang dapat nilang ugalihin. Ayan po, nandyan pala sa inyong monitor. Upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos. You see, meron ding dapat ugalihin at maging kung anong nararapat na ikilos at gawin ng mga Kristiyano sa loob ng tahanan ng Diyos. Hindi po yung umaasa na lamang dun sa gagawin ng servant o nung katiwala na pinili ng ating Panginoon. Kasi po, in verse 41, kung nandyan sa monitor ninyo, Luke chapter 12, verse 41, tingnan po natin, aking babasahin kung nandyan po yun. Kung wala po,
nagtanong po si Pedro kasi sa Panginoon in verse 41 of Luke chapter 12, kasi ang binasa natin pasimula lang sa verse 12. And then ito po pala, then Peter said to him, Lord, do you speak this parable only to us or to all people? You see, ang sabi ni Peter, nagtanong sa Panginoon, ito bang mga talinagang ito, Panginoon, ay sinasabi mo para sa amin lang na mga disciples na iyong pinili, kaming 12, o kasama na lahat ng mga members sa loob ng iglesia o sa iyong sambahayan? Ang sagot po ng Panginoon is indirect. Ang sinagot niya yung ating binasa from verse 42 hanggang verse 45, but kung susuriin mong mabuti ang nilalaman, kasali po yung mga members. Yan po ang ibig ko sabihin. Hindi nabanggit, pero kasali sila sa kwentong ito na kinwento ng ating Panginoon. The other members or servant in the household of the Lord need to participate in the ministry. Meron silang bahaging gagampanan. At pagbalik ng Panginoon, ipagsusulit din po nila on how they behave in the house of the Lord, in the house of God, kung paano sila ang kanilang pag-uugali sa loob ng iglesia. Kaya, alam po ninyo, ang dami ko na pong karanasan nito eh. Kapag tinutuwid mo, marami pong masasaktan. Ang hindi nila alam, ang iyong ipinangangaral lamang ay yung kung ano ang inutos at iniyatang na responsibilidad ng Panginoon sa mga mangangaral at sa mga pinili ng Panginoon upang ipangaral ang salita niya. Ang problema po, pag may nasaktan, gumagawa na po ng pagkabahabahagi sa loob ng iglesia. Titipunin, maghahanap ng kakampi hanggang sa magkakaroon ng pagkabahabahagi. Si Satan po, tuso yan eh. Hanggang sa mabuwag ang iglesia. Nagkagagulo-gulo sa iglesia. Yan po ang ibig ko pong sabihin. Ang mga members hindi dapat maging pabigat sa mga inappoint o pinili ng Panginoon. Dapat po, supportive nga po sila eh. Kapag ang pastor o yung servant na pinili ng Panginoon ay nabubuwal, natutumba, dapat yung mga members, ang katungkulan nila, although not mentioned in the story, but impliedly, they have to support. Sila ang magbibigay ng encouragement dun sa mga pinili ng Panginoon upang magampanan nila ang tungkuling iniatas ng Panginoon sa kanila. Hindi po yung natutumba na, hinila mo pang pabagsak. Hindi po ganun dapat ang maging ugali ng mga ibang servant na nandun sa loob ng tahanan ng Diyos. Marami pong mga Christians ngayon, they proudly claim that they are born again. They proudly quote many verses in the Bible. Lalo na po sa FB, ang dami kong nababasa, ang gagandang mga quotation, Bible verses in the Bible. But kung titingnan mo sila sa loob ng iglesia, pang-display lang po sila eh. Para lamang silang mga kurtina na pampaganda dun sa loob ng church. Wala namang ginagawa. Ayun, patayo-tayo, pa-awit-awit. Pero wala silang responsibilidad sa ministering. Iniwan ng Panginoon habang he is away. Yung iba naman, hindi lang pang-display, parang pandagdag lang sa upuan. Ay, walang ginagawa eh. Ipagsusulit po natin yan pagdating ng ating Panginoon. Para lamang madagdagan yung nakaupo dun sa loob ng sambahayan ng Panginoon, ayun, ganun lang ang kanilang participation sa gawain ng Panginoon in the ministry. Ang expect ng Panginoon, you will likewise be a faithful and wise servant. Gampanin mo, support the pastor, kayo ay maging encouragement sa mga ibang mga kapatid sa loob ng iglesia. Kapag may nakikita kayong nangihina, suportahan.
Kapag pinag-bless ka ng Panginoon ng mga ng ng anong tawag dito, binless ka ng Panginoon financially at ipinakita sa iyo ng Panginoon yung isang kapatid naghihirap, nawalan siya ng trabaho, wala siyang pagkain, binless ka ng Panginoon, tulungan mo, katungkulan mo yon. Yun na yung responsibilidad. Ang problema po, I'm not discouraging anybody. Laging tinitingnan ninyo kaming mga pastor eh. Pag may masarap kayong pagkain, ninaalala ninyo kayo, mabuti po yan. Pero tumingin din kayo dun sa baba. Tumingin din kayo dun sa mga naghihirap sa loob ng iglesia. Dahil higit tayong pagpapalain ng Panginoon sa mga ganong bagay na pwedeng gawin ng sino mang membro o mga other servant na naiwan dun sa sambayan ng Panginoon habang siya'y wala. And then sa kanyang pagbabalik, you will also be rewarded. Pero kung ang ginawa nyo katulad nung unfaithful and foolish servant, nagmalaki pa kayo. Ang gagara ng mga bihis ninyo, samantalang yung isang kapatid. Huwag po tayong ganon. Naalala ko yung isang inaalaga namin ni Sister Marlene noon, si Brother Valenton. It was Christmas Day, 24 ng gabi, meron kaming service. Nakita ko, kasi ang trabaho po nung Brother Valenton na yon, namatay na po siya. Yung nagsisibak lang ng kahoy, tapos itatali, binabayaran sa kanya yon. Kung hindi po ako nagkakamali during that time is only 15 centavos. Kapag nakarami siya, minsan po ang kanyang kinikita is matagal na po panahon yun eh. In the 90s pa po yun, siguro 1980s, ganyan. Pag naka 100 po siya, masaya na siya. Nilapitan namin ni Sister Marlene because it was December 24. Sabi namin, Brother Valenton, ano bang gusto mong kainin itong Paskong ito? Alam po niyo yung sagot niya. Ang gusto lang daw niya kape at pan at saka itlog. So, naawa po kami, ayun. Yung mga bagay na gano'n, maliliit na bagay. Binili po namin siya ng pwede niyang kaining kasalo ang kanyang mga anak. Sandali po, inom lang po tayo. Yan po ang tungkulin na dapat nating gawin sa loob ng iglesia. Although hindi tayo na-appoint o itinalaga dun sa isang higher calling, which is a privilege na tayong pinili, meron din po tayong gagampanan at ipagsusulit din po natin ito at meron din pong katumbas na parusa at katumbas na reward if we perform well habang wala po ang Panginoon. And then finally, yung tapat at matalinong katiwala. Verse 42 and hanggang verse 44. At sinabi ng Panginoon, sino nga baga ang katiwalang tapat at matalino na pagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng kanilang bahagi na pagkain sa kapanahunan? Mapalad ang aliping yaon na kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan ganon ang ginagawa niya. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo na sa kanya'y ipagkakatiwala ang lahat niyang paghahari. Alright. There are two requirements na binabanggit po rito ng Panginoon upang you will receive the rewards of entrusting the entire properties and estate ng Panginoon dun sa taong ito. He must be first faithful, and then he is also wise o matalino. Faithful and matalino. Tapat at matalino. Alam po ninyo, sa loob ng iglesia, marami kang makikitang matatalino. There are so many. Pero ang pagkakaiba, ang sabi ng Panginoon, wise servant.
hindi po yung wise servant. Magkaiba po kasi yun eh. Yung wise servant, having the knowledge from God or the wisdom from God, yung wise po, mautak yun. Mapanlamang sa kapwa. Hindi po ganon. He must be faithful and wise. Bakit po siya sinabing wise? Alam po ninyo, ang isang matalinong tao is a person not yung kung ano yung natututuhan natin sa secular or sa academic knowledge. Hindi po yun. Hindi yung 2 times 2 equals 4, etc. What is the capital of this? The science, science 1, science 2, sayang 1, sayang 2. Yung mga ganon, hindi po ganon. Ang binabanggit po rito, yung matalinong tao is someone who can see and predict the future. Kapag ang isang tao ay na-anticipate niya ang mangyayari in the future and make a preparation bago dumating yung araw na yon na kanyang na-anticipate, then he is a wise person. Parang ganito, kung ikaw ay estudyante, dahil alam mong pag sa katapusan ng buwan, although hindi mo alam kung what exact date will be the examination date, ang ginawa mo, you made the preparation the day 1 pa lamang. Naghahanda ka na, nag-aaral ka na. Ha? Kasi ina-anticipate mo ang mangyayari dun sa future na examination. Inaalam mo na at ginagawa mo na yung aral ngayon pa lamang para pagdating ng oras ng examination date, you are already ready. Nakahanda ka na. Hindi mo na kailangan ibabad yung paa mo sa gabi para hindi ka makatulog. Hindi po ganon. Hindi ka matalino pagka ganon, kahit na maka 100 ka pa dun sa examination. Ang tunay na magaling, alam niya, ina-anticipate niya yung darating na panahon. Ganito po ang ginawa nitong taong ito. Yung faithful and wise servant, hindi pa bumabalik ang Panginoon dahil alam niya, sigurado at tiyak siyang darating. Alam niyong ginawa niya? Naghanda siya. Nag-prepare siya. Because I made an equation of what is the meaning of success. Lagi ko pong itong itinuturo sa mga young people na aking member sa loob ng church. That success is equals to, the equation is success is equals to preparation plus opportunity. Ha? Ang tagumpay, dapat may preparasyon. Para pagdating ng opportunity, meron ka ng experience, meron ka ng kaalaman because you prepared, then it will be equal to success. Kahit pa dumating yung oportunidad na ikaw ay maging matagumpay, pero hindi ka nakahanda, hindi ka nag-prepare, hindi ka magiging successful. Therefore, success is equals to preparation plus opportunity. Okay? So, ganito ang ginawa nitong matalinong servant na ito. Naghanda siya, nag-prepare siya bago dumating ang Panginoon. Paano siya nag-prepare? Dahil yung nakatanim sa kanyang puso't kaisipan ay yung pagbabalik ng Panginoon and to make the Lord satisfied upang magkaroon ng ngiti sa labi ng Panginoon because He has accomplished and done well. Naghanda siya. Anong sabi ng Panginoon in verse 42? Let me read again. Ang sabi niya, upang bigyan kanilang bahagi na pagkain at sa kapanahunan. Ito po yung isang bagay na masasabi nating matalino at tapat ang taong ito. Ang sabing ganon, pakainin niya yung other servant dun sa loob ng church. Ang pagpapakain po rito is again a comparison o paghahambing, figurative, na ang ibig pong sabihin ay i-feed mo ang flock
ng spiritual food. Salita ng Panginoon. At yung salita ng Panginoon ay sinasabi rin sa Bible, merong nararapat sa kanila ay gatas lamang or milk. At meron din namang ang kailangan nila is meat, solid food. Kaya kung hindi ka matalino, may babaligtad mo yan, yung milk na ibibigay mo sa dapat, ang kain nila is milk, meat. Samantala, yung nangangailangan pa lang ng milk, ang napapakain mo, meat. Why? Because hindi ka matalino. Ang sabi ng Panginoon kay Timothy, study to show thyself approved unto God, rightly dividing the word of truth. Dapat, ang dami pong salita ng Panginoon dito, dapat alam mo kung paano paghiwa-hiwalayin yung para sa kanito at yung para sa kanya. Hindi yung inihanda ng Panginoon na para sa kanya, ibinibigay mo dun sa kabila. Hindi sila magiging malnourished sila. Magiging mag-starve sila, magiging hungry sila sa salita ng Panginoon. Hindi sila magiging matured, hindi sila lalaki. Kapag ganito ka, you are a foolish servant. Lalo na po sa panahon ngayon. Hindi ba sabi ko, nauso yung instant noodles, lagyan mo lang ng tubig, may pagkain ka na. Instant coffee, mainit na tubig, lagay mo yung coffee ko or whatever, meron ka ng kape, 3-in-1 pa yan. Ganun din po ngayon sa mga preacher. Merong instant sermon din. Hindi na pinag-aaralan ng salita ng Panginoon, kaya lumalabas, they are unfaithful and foolish servant. Buksan mo yung internet, ang dami, makakapili ka. Pero ang katanungan, you must feed them with spiritual food in due season. Sabi po dun sa verse 42. Kung ano ang karapat dapat na kainin nila. Hindi yung kinuha mo na dun sa ready-made sermon. Yun ang ipakapakain mo sa kanila. Ikaw ay isang malupit na servant pagka ganon. Yun ang sinasabi nilang pinagmamalupitan mo. Maltreat the men and the women in the household of God. Ikaw naman, nagpapaka-relax ka lang. You are unfaithful and foolish servant. Samantala, yung faithful and wise servant, alam niya kung anong dapat ipakain dun sa mga members. Magalit man sila o hindi, masaktan man sila o hindi, dahil yun ang karapat dapat sa kanila. Kaya, what food to serve, he must continue to study. Ang payo ni Pablo kay Timothy, rightly dividing the word of truth. So, study the word of God. Tayong mga pinagkatiwalaan ng Panginoon, high calling. Pakinggan ninyo yung Philippians chapter 3, verse 13 to 14. Ito po ang sabi ni Pablo. Brethren, I do not count myself to have apprehended. Ibig sabihin, hindi ko pa narating yung kahustuhan, the completeness of my being a servant of the Lord. But one thing I do, may isang bagay akong ginagawa, forgetting those things which are behind. Yung mga bagay na hindi mahalaga sa akin, na kung lagi kong iisipin, nakapatong lagi sa akin balikat, nagpapabigat lang sa akin yun sa aking pagtakbo, yung race na aking tinatakbo towards the high calling of God, ay nagpapabigat lang sa akin. Pinababayaan ko na yun, sabing ganun. And reaching forward to those things which are ahead. Tinitingnan ko yung ahead. Yung muling pagbabalik ng Panginoon. Ano yung nakikita niya in verse 14? Looking forward, which are ahead. I press towards the goal for the prize of the upward or high calling of God in Christ Jesus. Yan po. Yan po ang magandang bagay na makikita sa isang faithful and wise servant.
Yung mga bagay na nagpapabigat sa ating tungkulin bilang mga pastors, bilang mga pinili ng Panginoon, pabayaan na natin yun. Ano man yung mga masasakit na bagay na dumaan at pinagdadaan natin, forgetting those things which are behind and pressing towards or forwards to the prize of calling of God in Christ Jesus. Yan po ang dapat na maging katangian ng isang tapat na lingkod ng ating Panginoon. Siya po ay matalino sapagkat siya'y naghahanda, pinababayaan na yung nakaraan, at siya'y nagpapatuloy, at siya'y wise sapagkat alam niya kung ano ang dapat ipakain sa mga ibang alipin ng ating Panginoon. Sa akin pong pagsasara, tinitiyak po ng Panginoon na siya'y muling babalik. At sa kanyang muling pagbabalik, mayroon po siyang severe punishment na hinanda dun sa mga matagpuan niyang found foolish and unfaithful servant. Also, other servants who are not doing their share or participate in the ministry, yung mga membro sa loob ng church na hindi naggagawad o nagbibigay ng participation sa ministry, they will also be punished. Hindi ko lang po alam kung severe punishment also katulad ng isang inappoint ng Panginoon. But those who are found faithful and wise servant, they will be rewarded. It is a high calling of God. It is a privilege. Merong malaking responsibilidad, but there is also a big reward. Ipagkakatiwala ng Panginoon ang kanyang ari-arian, ang kanyang estate sa isang taong found to be wise and faithful servant. Maraming mga taong matatalinong Kristiyano, but hindi sila tinatawag sa mataas na tungkulin because hindi sila pwedeng pagkatiwalaan ng Panginoon sa isang malaking responsibilidad. And maybe hindi pa sila sumibol o nakaangat dun sa level ng katapatan sa paglilingkod ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. At ako po'y umaasa na ang mensaheng ito ay nagpamulat sa ating mga kaisipan para makapaghanda tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Magandang umaga pong muli at tayo po ay magsara sa panalangin. Ama naming Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan ng dahil sa iyong mga salita ay lagi po naming naunawan at lagi kaming sumasariwa sa aming mga kaisipan ang iyong muling pagbabalik upang kami, O Diyos, ay manatiling maging tapat at naghahanda sa iyong muling pagbabalik. At ang aming dalangin, O Diyos, na sana po sa umagang ito ay naging pagpapala sa mga taong nakinig at sumubaybay sa aming pagsamba sa araw ng linggo, at pagpalain mo po ang bawat isa sa mga kapatiran sa Faith in Christ Jesus Baptist Church, at dinadalangin ko rin po na sana as soon as possible, ayon sa iyong kalooban, ay maghilom na po ang nangyayari sa buong mundo patungkol dito sa COVID-19. At ingatan mo ang iyong mga anak, sana po, Panginoon, ay walang ma-infect sa virus na ito na kumakalat. At ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay